Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,889 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin ay yung kay Mayor Go, no? Yan, ito. Ako, alam nyo, sa kasikatan ni Mayor Go, marami na pong nakikisawsaw na mga politiko at mga politika, no? Yung mga sikat at hindi mga sikat at mga laos na politiko. Ibig kong sabihin, yung mga politikong gustong tumakbo, ngunit natatalo ng mga nakaraang eleksyon at hindi talaga mananalo sa mga darating na eleksyon, no? 'Di ba? Ganun po 'yon. Okay, ito si Go ay talaga namang sikat na ngayon dahil meron pa lang mga kabalbalan, no, na ginawa ng mga nakaraang panahon na akala niya ay hindi madidiskubre ng mga tao, no. Ito ay separate sa kanyang mga ginagawa bilang mayor. Siyempre, nung nag-mayor na siya, sabi niya siguro, ay gagawin ko na ang lahat upang hindi naman mahalata ng mga tao at talaga naman nagsisilbi ako sa bayan. Okay. Biruin mo yon, si Ontiveros talagang binakbakan siya, tinutukan siya, talagang sinusugan ang kanyang pag-iimbestiga para dito sa mayor na maliit ng bayan. Ito ang hamon ko sa kanya. Bakit hindi mo isa-isahin ang mga inchik-chekwa? Lahat ng mga inchik na apelido ay talagang bakbakin mo din, no? Umpisahan mo, imbestigahan mo. 'Di ba? Maraming mayor diyan, gobernador, o bandang Cagayan, bandang Isabela, no? Basta inchik-chekwa ang ang apelido, bakbakin mo, no? Kahit mga senador, meron diyan, 'di ba? Maraming senador diyan na inchik-chekwa ang apelido. Hindi lang 'yan, sa business, no? O baka naman sa mga empleyo, biglang sila ang na-prioritize sa business. Kaya nga believe tayo diyan kay Villar dahil tingnan mo, no? Kahit Pilipino ay talaga namang siya ang pinakamayaman dito sa bansang Pilipinas. Kaya totoo 'yon, no? Sipag at tiyaga at financial planning. Kung magpapa-financial planning kayo, no, try to contact me, no? I-financial planning ko kayo, iaano natin ang inyong mga seguridad sa buhay pagdating ng araw. Hindi ngayon pagdating ng araw. Okay. Ito po ito na ang ating pag-uusapan ngayon, si Mayor Go. No, sabi natin kanina, may mga nakikisawsaw, totoo 'yan. Ang nakikisawsaw diyan ay sino nga ba yung nakikisawsaw dito? Si sa dating senador, hindi naman nakikisawsaw. Siguro good suggestion on her part. Okay, siya ay dating DOJ secretary. Siya ay dating senador, tumakbo noong 2022 bilang pangalawang termino niya sana bilang senador, ngunit natalo siya. Okay, natalo siya. No? So sabi niya, huwag nang pag-aksayahan ng panahon. No? Pwede nang arestuhin si Alice Go kahit na walang warrant, sabi ni De Lima. Paano kaya nangyari yon? Yung BI po ay Bureau of Immigration na nakalocate dyan malapit sa Intramuros. Hindi naman Intramuros area yan no? Parang pero banda dyan sa area yan, no? Bureau of Immigration. Alam po natin yan kasi marami po tayong estudyante na mga foreigners. Okay, pupunta-punta daw dyan siya at alam nyo na, mayayaman daw ang mga taga Bureau of Immigration. Hindi ko alam bakit. Ang gaganda ng relo, ang gaganda ng mga sasakyan, ang gaganda ng mga bahay, lahat po, magaganda yung bag, etc. No? Bakit kamo? Dahil binibigyan, no, ng mga foreigners. Okay, allegedly naman, no. So ito, sabi ni De Lima, pwede daw ang Bureau of Immigration pwedeng mag-enforce ng warrantless arrest, no, against the suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go for identity theft, no. Kung may katotohanan na talagang ninakaw niya ang isang identity, ay talagang mahirap yan, no. That is a serious violations of immigration laws, no? Ayan,
sabi ni former Senator Leila De Lima. Kahapon lang niya sinabi ito, no? Eto, si De Lima ay bilang spokesperson ng Liberal Party na sinasabi nila na sila ay oposisyon, hindi natin maringgan ng mga kung ano-anong batikos sa gobyerno. Parang hindi sila nag-fiscalize, hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho, no? Mas nag-fiscalize pa ang mga Duterte. Ngayon ang tanong, kung sino po ba ang tunay na oposisyon, no? Ang mga Duterte pa, regardless of parties ang mga Duterte pa ba o ang Liberal Party na pinapangunahan ngayon ni De Lima dahil ang kanilang presidente dati, ang tumakbong vice presidente, ang dating vice presidente at ang tumakbong presidente ng Pilipinas, ngunit natalo ng milya-milya kay Bongbong Marcos, ay binitawan na po, no, ang national politics, binitawan na po ang Liberal Party. I do not know kung liberal pa rin siya, pero tatakbo na po siyang mayor ng Naga City, no? Hindi nyo ba nahalata? Talagang ayun na kayo, binitawan na kayo ni Vice President Leni Robredo. Pinagpalit kayo diyan sa Naga City, no? Kaya kayo ngayon nagkukumahog kayo na wala nang no? Hindi ko alam kung mananalo kayo. Ngayon ang tanong, sino talaga ang tunay na oposisyon? Mga Duterte na talaga nag-fiscalize o Liberal Party na parang kukunti, hindi natin maringgan ng anghang na mga pag-fiscalize sa gobyerno ni Bongbong Marcos, no? So spokesperson po siya, no? Talagang gumawa po siya, pinahayag niya po ang ganitong statement, no? Talagang after ng National Bureau of Investigation, i-confirm na yung Go Haoping ay nagmamatch sa fingerprint ni De Lima, ni Go at ni Go Haoping, no? Alam niyo po ba ang China, no? Yung Go, yung first yata, yun yung apelyido, parang Arabic din yan, no? Ito, a Chinese national who entered the country in 2003. Ay nako po. Ay talaga masalimuot ito. No, kikita na naman mga abogado nito. Okay? Ito pa dinagdag ng ating former Department of Justice Secretary na ang agency na tinutukoy niya ay yung Bureau of Immigration, ay dapat itrato yung ng ghost case as a simple immigration case where a legal warrantless arrest can be enforced for violation of immigration laws instead of waiting for the filing of criminal cases before the courts. Hindi ko po natin alam kung quasi-judicial itong Bureau of Immigration, no? So kasi sabi ng babaeng dating DOJ secretary ay no? Dapat pwede nang may warrantless arrest. No, kung napatuna pa kasi yan no? Dadaan pa sa legal battle yan Dapat kailangan patunayan na hindi talaga siya Pilipino. Yes, indeed, no? Merong dalawang fingerprints na match. Okay, o hindi to, nagpapatunay talaga na gano'n. Pero dapat illegal, i-korte yan, no? Isabihin na, ito, ideklara yan, no? Hanggang Supreme Court yan, ideklara yan na, hindi ka Pilipino. Pero in the meantime, while we are waiting for it, baka pwede nang i-deport yan, no? Something like that. So, parang din, no? So, talaga necessary to still file a quo warranto case against her if the purpose solely is to put her immediately under preventive detention. Nako, talaga makukulong ito si Mayor Go. Yari ka, Mayor Go, city jail ka ngayon. Diyan sa Bamban Tarlac, no, municipal jail. No? O baka pwede sa provincial jail ka. Nako, yari ka, susurutin ka ngayon. Sabi mo, saray ka naman lumaki ka naman sa farm. Tingnan natin kung lumaki ka sa farm talaga, dyan sa Bamban Tarlac o sa China. Baka naman sa China, Mayor. Okay? So Go could be placed at the Bureau of Immigration Deportation Facilities pending her trial for multiple criminal offenses. Ay nako, hindi ka pala sa city jail makukulong, kundi dyan sa facility ng Bureau of Immigration dyan sa Maynila. Yari ka. Kasama mo yung mga foreigners na nakakulong dyan, no? Temporarily while waiting for the deportation siguro, while waiting for the extradition, parang ganun ba? So if convicted, De Lima said Go should only be deported to China after ganun pala pag na akusahan ito at na convict
dito pa rin pala siya makukulong. No? After doon, i-deport na siya China after serving her sentence. Naku, yari ka. Tapos si Go, whose identity and citizenships have been placed under scrutiny, was placed under 6-month preventive suspension without pay by the Office of the, kahit naman walang bayad dito, no? Last May 31 hanggang ngayon, walang bayad, no? Department of Interior and Local Government for grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. So yari ka ngayon, no? So on last Tuesday, no, yung DOJ, Department of Justice natin, na pinunganahan ni Dilima in the past, sinabi niya na it issued an immigration lookout bulletin order against Go and 17 others after the filing of human trafficking cases against them in connection with the Philippine offshore gaming operation Pogo Hub in her municipality. Okay? So aside from the human trafficking complaint, the Presidential Anti-Organized Crime Commission is also filing more charges against the mayor. Tingin ko parang parang mangyayari kay Pastor Kibuloy, sunod-sunod na talagang iimbestigahan na ito. So utos na rin ng Pangulo, no? Talagang involved daw siya sa Pogo, diyan sa Pogo Hub, diyan sa Porac. Ay, naku, Porac Pampanga din, kasama din siya diyan. Naku po, yari ka na. On Friday, ito pang additional case niya against her, no? Yung COMELEC, no, said it is also looking into filing a criminal case against Go for supposedly making false claims kasi may pinipirmahan niya mga yan no, in her certificate of candidacy o COC when she ran for mayor in the 2022 election. Nako, yari ka na. Okay, sige, anyhow, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.